Hello guys! Welcome back to Mount Manabu Honeybee Farm. At nandito tayo ngayon sa atin pong mini farm dito sa Mount Manabu Jump Up. At tayo po ay mag-split ngayon ng ating coconut technique or coconut hive. So ito po ang ating mga coconut hive. Yan. At ito po ang ating split ngayong umaga. So ang unang bagay na gagawin natin kapag tayo mag-split dito, syempre dapat titingnan muna natin kung malakas ba yung colony natin. Pero as you can see, malalakas yung colony natin. So I think mag 2 years na yata ito. So hindi siya na-split last year. So this year split natin. So today is May 4. So gagawin natin kapag nag-split tayo, syempre kailangan natin kuhanin yung isang colony. Pero bago yan, kailangan muna yan. Kailangan muna naka protective gear tayo. Meron tayong bisut. At ang unang gagawin natin para medyo kumalaman ng konti yung ating mga bees ay magse-set up muna tayo ng ating pampausok. So gagawa tayo ngayon ng pampausok natin. So makikita ninyo dito sa atin yan. Medyo wala tayong camera. Nagka-camera ngayon. So gagawin natin muna, kailangan natin munang mag-set up ng pampausok natin. So ito yung ating natawag na smoker. So ang ginamit ko lang dito ay papel lang, papel. Yung mga karton. So apuyin natin ng konti. At pagkatapos po nating apuyan, ang gagawin natin ay atin muna siyang pauusukan. So hintay tayo ng ilang minuto para yung mga bees ay mag-signal na merong tusok. In that way, medyo magiging kalmado ang mga bees natin. Kasi ayon sa mga pag-aaral, ang gagawin nila ay isisignal nila yung usok. Mararamdaman nila na parang merong sunog. Kaya ang gagawin nila ay kakainin nila yung honey. At syempre kapag kumain sila ng honey, ang mangyayari niyan ay mararamdaman nila, mabubusog sila. So pag nabusog sila, medyo babait sila. So ito yung guys, ang ginagawa natin mga kamanabu. Sukan muna natin. At palisin din natin ng konti yung iba. So lahat ng colony atin munang pausukan para mag-signal sila na mayroong usok. Yan. Yan. Signal sila. So makikita ninyo, pinusukan natin. Tapos to. Yan. So inusukan muna natin lahat sila. Ito at lastly ito. Yan, ganyan lang ginagawa natin mga ups, mga kamanabo. So after nito, after natin mapausukan, ang gagawin natin ay atin ang split sila. So ayan. So hindi ko na may papakita kung paano kukuhanin, pero dito ko na lang gagawin kapag nailagay ko na sila dito sa ating mismong box o sa ating mismong pag-split. Yan, wait lang po ha. So yan. So makikita nyo meron na tayo ngayong isang colony. So madali lang naman actually ang mag-split nito. Simple lang. Susukan natin ng konti. Ayan. So ang gagawin lang natin is kailangan natin tanggalin yung mismong mga bao. At tingnan natin kung alin yung merong laman. So ito wala pa siyang laman. Ito as you can see, punong-puno siya ng honey. Yan ang honey niyan. Gagawin natin, kuhanin natin yung honey. Tama-tama, pandagdag natin to sa ating vitamins. Kasi ngayon ay kailangan natin magpalakas ng katawan. Kaya ang gagawin natin ay lalagay tayo ng honey. Yan, that is the honey ng stingless bee. Ang sarap na ito. Fresh from the hive. So meron na tayong na-harvest na isang honey. Yan. Tapos, tingnan natin yung other side.
Ooh, honey again. Daming honey nito, kaya palang bigat eh. Oo, honey. Yan ang aking baby, nangungulit. Ano to nandito? Ayan. So makikita nyo, iba-iba ang laman ng mga bao. Ayan, this time, ang nakikita nyo naman dito ay pollen. Pollen naman ito ng stingless bee. Pagkatapos ay eto. Medyo mahirap. Ito, honey din. Honey ang laman. Honey. Ito ay, ito ano makikita natin sa laman. Ang dami ng honey. Honey again. 4 na baon na ang honey natin. Oo. Honeybee. Yes. Narinig yung aking baby. Tanong kung anong laman ng honeybee. Yan. Nakikita nyo? Punong-puno na ng pollen at ng honey ang ating hive. So ngayon kailangan lang natin makita kung nasa inyong brood niya. At pwede na natin split. So ang pinakakailangan nyo lang gawin dito is hanapin nyo kung nasa inyong brood niya. O yan, o. Honey ulit ang laman, o. At yan, makikita nyo, ito yung mga maliliit na mga bubuyog. Ito yung kanilang mga nurse bees at saka mga emerging bees. So ang dami nating honey harvest ngayon. So kailangan lang natin ngayon is ating hanapin kung nasan yung mga brood. Yan. So yan, most probably ang brood nito ay nandito lang sa isang side nito. So ito, makikita natin ay honey din ang laman. Ito isang ito. Oh, ha? Ang dami ng honey. So, meron tayong 4, 2, 4, 6, 6 na bao na ang laman ay puro honey. So, ngayon, ito na ang magandang gawin para mag-split. So, gagawin lang natin, bubuksan natin itong pinaka bao na merong brood. So, ito yung brood. Yan. Ito yung itsura po ng brood. Yan. Ito yung itsura ng brood. So, ang gagawin lang natin, actually, kukulang tayo ng isang bao at pagdidikitin lang natin. So, ito, since kukunti yung brood nitong isa, at medyo marami naman itong brood ng isa, ang gagawin natin, kukuha tayo, chop tayo ng konti dito. Now, siguro, syempre, alam naman natin na isa lamang yung queen sa bawat hive. So, ano mangyayari kapag yung isang queen ay nandun lang sa isang hive at yung isa ay wala? So, ang bawat colony ay nagkakaroon ng tinatawag nating queen cell. So, yung queen cell na yon, ito ay mga emerging queen. So, ang mangyayari kapag naramdaman nila na wala na silang colony o wala na silang reyna, ang gagawin nila is sila ay gagawa ng bagong reyna. So, anong gagawin lang natin? So, ito, gagawin lang natin, kukuha ka ng isang bao na walang laman. Itatakip natin dito sa bao na ito. At pagkatapos, lagyan natin ng tape para dumikit siya, para hindi maghiwalay. Yan. Tape lang natin ng konti para hindi siya masyadong maghiwalay agad. Yan. At ibabalik natin yung isa sa original na bahay. At yung isa naman ay dadalhin natin sa ibang lugar. So, meron tayong mga bagong lugar na paglalagyan. So, yan. Ganyan lang. Then, yung isa, ganoon din ang gagawin natin. Kukuha tayo ng isang bao. Ilalagay natin dito. Actually, dapat yung medyo mas malaki pa. Siguro, ito na lang gawin natin. Kuhanin natin tong honey na ito. Kasi, wala akong maayos na bao. Nakita. Yan. Kuhanin natin yung honey. Tanggalin natin yung honey niya. Sarap ng honey. So ito may honey dito. So hayaan ko na lang, tanggalin ko lang yung honey. Tanggalin
Lagyan natin yung honey. Itong isang bao. Sarap ng honey. Sarap. So yan po. So wala na itong laman. Ang gagawin natin, itatakip natin siya dyan. At ganoon ulit. Lalagyan lang natin siya ng tape. Kahit yan, hindi yun masyadong lagyan ng tape. Okay lang pala. Tapos ibabalik natin ito doon sa kanyang original na bahay. Yung isa naman ilalayo natin para magkaroon ng dalawang colony. Tapos ito, i-harvest natin to. Tapos yung mga baon na pinagtanggalan natin, siya nating ilalagay ulit dito sa gilid para doon ulit magkaroon ng honey at pollen. So ganun lang mga kamanabo ang pag-split ng Cocotek o yung coconut. Salamat!